Samantala naharap sa reklamong paglabag sa Anti-Hazing Act ang 4 na kadete ng Philippine Military Academy dahil sa pananakit umano sa kapwa nila kadete. Ayon sa PMA, pinarusahan na ang mga nanakit na kadete pero hindi raw maituturing na hazing ang kanilang ginawa. May unang balita si Marisol Abduraman. Naharap sa reklamong paglabag sa Republic Act 8049 o Anti-Hazing Act of 2018 ang 4 na kadete ng Philippine Military Academy o PMA matapos ireklamo ng kapwa nila kadete. Nagpunta sa aming tanggapan, particularly sa Station 4 yung isang kadete upang maghain ng reklamo laban sa mga kapwa niya kadete dahil umano sa pag-hazing, pagmamaltrato sa kanya. Ayon kay Police Major Marcy Maron, Public Information Officer ng Baguio City Police Office, batay sa salaysay ng biktima, ilang beses nangyari ang pananakit sa kanya noong 2024. Binubugbog daw siya, especially kung nasa loob ng barracks. Noong September 29, which hindi na niya nakayanan, yun nga, na-hospital siya. Na-transfer siya sa Viluna Medical Center where he was confined there noong October for several days. Sabi ng pulisya, lumabas itong June 30 ang medical discharge ng nagrereklamong kadete. Lumabas sa investigasyon ng PMA na sinaktan nga ang biktima pero hindi raw nila ito itinuturing na hazing. The injuries were caused by their classmates venting out their frustration on their squad mate, which because they believe the performance of their classmate is affecting their squad. The incident does not fall under the legal definition of hazing as stated in the Anti-Hazing Act, which requires acts of violence or abuse to be committed as part of the admission process in the organization. Gayunman, naparusahan na raw ang mga sangkot na kadete. The involved cadets were given appropriate punishments depending on the degree of their participation. The Philippine Military Academy has a strict zero tolerance on maltreatment and hazing, and such acts has no place in our institution. Nirerespeto rin daw ng Academy ang desisyon ng pamilya na magsampa ng reklamo laban sa mga sangkot na kadete. The victim still retains his right to file a case in civilian court should he choose to do so. Nasa Baguio Prosecutor's Office na ang reklamo at inaalam kung may basihan para maglabas ng warrant para sa mga akusado. Ito ang unang balita. Marisol Abduraman para sa GMA Integrated News. Gusto mo bang mauna sa mga balita? Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube at tumutok sa unang balita.